Napakalaking hita nga ng baka ang lulutuin ko ngayong araw dito sa aking dream kitchen at samahan nyo nga kami sumakay ng bangka at tumawid sa dagat para may pamigay itong mga niluto ko nga na pagkain. Amazing! Magang-maga nga kami pumunta dito sa pinagpareserban nga namin itong napakalaking hita nga ng baka kasi ngayong araw na nga namin ito lulutuin. At talaga nagulat nga ako kasi napakabigat niya nga at hindi ko nga talaga kayang buhatin ng mag-isa. Kaya naman pagkakuha nga namin sa napakalaking hita nga ng baka nga na ito, dali-dali ko na nga siyang dinala dito sa aking dream kitchen para nga umpisa na siyang lutuin. Tinatanggal ko nga lang dito yung mga konting dumi at hindi ko na to kailangan nga hugasan nga ng malala kasi mas masarap nga daw ang karning fresh kapag daw hindi hinuhugasan. At talagang kitang-kita nga dito na talagang fresh na fresh nga siya at sigurado nga ako na mas lalong sasarap ngayon lulutuin natin. Inumpisahan ko na nga lagyan nga ng tubig nga itong aking napakalaking kawa at talagang marami nga tayong tubig na ilalagay dito kasi magluluto nga tayo ngayong araw ng beef mami. Pero dahil ako ngayon magluluto nga nito at talagang bunso nga ako kaya papangalanin nga natin tong beef bunso. At kahit nga sobrang bigat nga nitong hita nga ng baka ay talagang pinilit ko nga siyang buhatin para mailagay siya dito sa aking giant kawa. At pagkalagay ko nga hindi nga nagkasya kaya naman kinat nga namin sa gitna para nga talaga mailagay namin ng maayos dito sa lutuan. At habang pinapakuluan nga namin yun, dali-dali ko na nga kinuha itong mga fresh nga na noodles nga na binili nga namin. Kaya ako nga siya tinawag na fresh noodles kasi talagang kakagawa lang nitong noodles na to. Pinagalagay ko nga sila dito nga sa tray para nga may buhagag ko nga itong mga noodles nga na to kasi talagang dikit-dikit nga sila. At talagang dinadahan-dahan ko nga lang yung pagbuhagag ko nga sa kanila kasi natatakot ako baka nga maduro. At nung natapos na nga ako dito nga sa noodles, dali-dali naman ako nagpunta dito sa pinapakuluan ko nga hita nga ng baka para nga ilagay itong mga pampalasa. Ito nga kasi pinagpapakuluan nga ng ating hita nga ng baka yung magiging sabaw nga ng ating beef mami. At pagkatapos ko nga may ilagay nga ibang mga pampalasa, naglagay na nga rin ako dito ng fried bawang nga nitong fried bawang nga na to. Hindi nga ito yung nabibili at ito yung ginawa namin. Mas malasa nga daw kasi kapag nga homemade mo nga itong ginawa kaya talagang gumawa nga muna kami ng fried bawang para nga dito. At matapos nga 3 oras natin pagpapakulo, ganito na nga naging itsura niya at hindi pa nga to okay kasi kailangan nga napakuluan pa natin ng sobra-sobra nga itong hita nga ng baka para talagang sobrang lambot ng pinakakarne. Masarap nga kasi ang beef mami kapag nga sobrang lambot ng karne, yung tipo nagkakalas-kalas na sila. Kaya habang hinintay ko nga yung lumambot, naghiwa-hiwa nga muna nga ako dito na mga kakailanganin natin mamaya. At pagkatapos nga nun, bumalik ako dito sa pinapakuluan nga nating karne pero hindi nga natin to kukunin kasi ang kailangan nga natin ngayon yung sabaw niya. Dito nga kasi natin ilulublob nga itong mga noodles nga natin dito sa sabaw na kumukulo para nga talaga medyo maluto siya ng onte. Ang maganda nga kasi dito ay talaga maluluto na nga siya, magkakaroon pa siya ng lasa kasi dito nga natin siya nilublob sa sabaw na pinagpapakuluan nga natin ng karning baka. At talagang perfect na perfect nga itong niluluto ko nga ngayon kasi mayat maya nga ang ulan dito sa Mindoro at talagang napakasarap humigop ng sabaw ng beef mami. Ito nga kasi ang comfort food ko nga kapag umuulan, ito nga ang beef mami kaya talagang ito yung naisipan ko na iluto. At maya maya nga lang din nung okay na yung mga noodles, naglagay na nga rin kami ng iba pang mga pampalasa at pampasarap dito sa ating sabaw ng beef mami. Tapos dali-dali ko na nga rin kinuha nga itong mga container nga na paglalagyan nga natin ng mga ipamimigay ko nga na beef mami. At sa mga oras nga natin pinapakuluan pa nga rin namin ngayon pinakahita nga ng karning baka kasi nga kailangan nga lumambot nga yan ng sobra-sobra kaya habang pinapalambot nga namin yun, ito nga piniprepare ko nga ilagay itong mga noodles dito sa container. Nilalagay na nga rin namin dito nga yung mga iba pang toppings sa tulad nga ng repolyo, onion, spring itlog para nga mamaya pag lumambot na nga yung karne, talagang karne at sabaw na nga lang yung ilalagay namin. At sa mga oras nga na to, hindi na nga lang ako mag-isa nga nagpe-prepare nga dito, talagang lahat na nga kami at talagang tulong-tulong nga kami para mas mapabilis nga yung pagpe-prepare. At bukod nga doon sa pinapakuluan nga nating hita nga ng baka, meron din kami ditong niluto nga na another toppings pero baka nga rin to na ilalagay namin dito sa ating pinaka beef mami. At wag po kayong mag-alala kasi hindi nga natin lalagyan ng sili nga ito yung mga pamimigay nga nating beef mami. Talagang pinakita ko nga lang sa inyo magiging itsura kapag nga may sili. At matapos nga ang mahaba nga natin pagpapakulo nga dito nga sa hita nga ng baka ay okay na nga rin siya at pwede na nga natin siya itoppings dito sa ating beef mami. Sobrang lambot na nga rin kasi talaga niyan, talagang nagkakalas-kalas na nga rin ibang mga karne kaya talagang inahon na namin siya. At talagang hindi nga natin titiparin nga ang paglalagay nga ng karne dito sa ating beef mami kasi ito nga lalo magpapasarap dito. At syempre hindi magiging masarap ang beef mami kung walang kasamang tinapay kaya nagpabili nga kami ng mga bagong luto nga na tinapay nga na to kasi pamimigay din natin to kasama yung mga beef mami. Hindi ko po alam kung ako lang pero sarap na sarap nga talaga ako kumain ng beef mami kapag nga may kasamang tinapay kaya ako nga talaga nag-suggest na talagang bumili nga kami ng napakaraming tinapay kasi isasama nga namin sa mga ipamimigay namin beef mami. At dito ko nga po talaga napatunayan na malambot na nga yung pinakuluan nga namin karne kasi talagang humihiwalay na siya sa pinakabuto. Inumpisa na nga rin po namin siya lagyan nga ng sabaw para talaga matawag na talaga siya na beef mami. At talaga nung tinikman ko nga yung sabaw nga na yun, talaga nagulat nga ako kasi sobra ko nga siyang nagustuhan. At pagkatapos nga namin ma-prepare nga lahat ay dali-dali na nga kami nagpunta dito sa gilid nga ng dagat kasi dito nga kami sasakay ng bangka papunta nga doon sa pagbibigyan nga natin itong mga niluto ko. At andito na nga rin ngayon sasakyan nga namin na bangka, talagang medyo maliit nga lang siya kasi talagang ito lang yung nahanap nga namin bangka na available. At talagang medyo kinakabahan nga ako kasi bukod nga sa napakarami nga naming dala, talagang marami nga
nga rin kami. Kaya sigurado nga ako na meron nga maiiwan nga nakasama nga namin dahil nga maliit nga lang yung bangka. Talaga napakarami nga namin dadalhin. At dito pa nga lang sa mga dadalhin nga namin ipamimigay, talaga kinakabahan na ako kasi baka hindi nga magkasya. At bukod nga po sa mga pagkain, talaga meron nga rin kami ditong dalang napakaraming tsinelas kasi magbibigay nga rin tayo ng tsinelas doon. At ito na nga po, nasakay na nga namin lahat nga ng mga ipamimigay nga namin. Kaya ito naman mga kasama ko ang sasakay at meron nga naiwan na dalawa. Punong-puno na nga kasi kami dito nga sa bangka at hindi naman nga pwede na mag-overloading kami dito kasi baka lumubog. At talaga dito nyo nga malalaman na marami nga kami dala kasi tignan nyo malapit na nga pumantay yung bangka dun sa pinakadagat. At sa mga oras nga natin talaga sobrang ako nagpapasalamat kasi sabi nga ng bangkero nga namin ay sinwerte nga daw kami kasi hindi nga daw maalon. Kasi kapag nga daw malakas nga yung alon, imposible nga daw madala namin tumadala namin gamit nga itong bangka nga na to. At after nga ang 40 minutes namin paglalakbay, finally nakarating na nga rin kami dito nga sa isla nga na to na merong paaralan na talagang sobrang ako na-excite at natutuwa kasi nakikita ko na agad yung mga bata nga na naghihintay nga sa amin. Nung nalaman nga kasi nila na pupunta nga kami dito, yung talagang excited na nga daw sila kasi akala nila imposible na makapunta kami dito. Pero sabi nga nila kapag gusto mo ay talaga merong ang paraan, kaya ito na nga talaga nakarating na nga rin tayo dito sa lugar nga nila. At talagang sobrang nga nakakataba nga ng puso kasi pagkadaong pangalan nitong bangka nga namin ay nagpe-presenta na nga sila kung pwede daw buhatin nila yung mga dala namin. At talagang dahil nga sobrang excited na nga sila, hindi na nga rin kami nagpatumpik-tumpik pa at agad-agad na nga rin namin nilabas itong mga niluto nga namin pagkain. At syempre, bago muna kumain, tsinelas time muna. Inumpisa na nga rin namin nga pamimigay nga nitong mga tsinelas para nga talaga mabigyan na nga namin lahat nga ng mga bata nga ng mga bagong tsinelas. Hindi nga namin alam nga yung mga size nga ng paa nga ng mga bata nga na nandito kaya sobrang laking tuwa ko nga kasi talagang kasyang-kasya at talagang saktong-sakto sa paa nila yung mga dala naming tsinelas. At pagkatapos nga namin mabigyan nga lahat nga ng mga bata nga ng bagong tsinelas, nakita ko nga sila dito na nasa gilid na talaga nagpapagandahan sila ng mga tsinelas. Kaya naman pinapila ko na nga rin sila para may pamahagi ko na nga rin itong mga niluto ko nga na beef mami. At sa sobrang layo nga talaga na nilakbay namin papunta nga dito nga sa kanila, talagang medyo naiga nga ng onti nga yung pinakasabaw nga ng beef mami natin, pero mayroon pa naman kahit papanong sabaw. Pero kahit ganun nga yan, talagang sigurado ako na masasarapan at mabubusog nga sila dito kasi talagang proven and tested ko siya. At medyo kinakabahan na nga ako sa mga oras nga na to kasi ang dami ko na nga nabigyan ng mga bata at matatanda, pero ang dami pa nga rin namin dito dalang mga beef mami. Kaya talagang pinapatawag nga namin lahat nga ng mga taga dito para nga lahat nga sila mabigyan namin. At kung mabibigyan nga namin lahat nga sila at meron nga matitira, talagang ipamimigay na nga lang namin to sa mga madadaanan namin. Amazing!